Sa taong 2025, naitala ang isang napakataas na record sa kasaysayan ng sugal dito sa Pilipinas dahil umabot na sa mahigit 200 bilyong piso ang kabuang kitang nakuha ng mga kasino na nakatayo sa ating mga kalsada. Ayon ito sa datos na inilabas ng PAGCOR o ang ahensya na nagbabantay sa mga pasugalan sa bansa. Kahit sa gitna ng hirap ng buhay, tila mas marami pa rin ang sumusubok na itaya ang kanilang swerte sa pag-asang mababago nito ang kanilang kinabukasan. Pero ang hindi natin madalas itanong ay kung sino ba talaga ang mga tao o pamilya na nasa likod ng mga dambuhalang gusali na punong-puno ng kumikinang na ilaw. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang 9 na kasino na may pinakamalakas na hatak sa pera ngayong 2026 at aalamin natin kung gaano kalaki ang bilyon-bilyong piso na hinihigop nila mula sa mga manlalaro. Handa ka na bang malaman kung aling kasino ang nangunguna sa pagkolekta ng yaman at kung sino ang mga negosyanteng lalong yumayaman dahil dito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Simulan natin ang listahan sa pang-9 na pwesto na Royce Hotel and Casino na matatagpuan sa loob ng Clark Freeport Zone sa Pampanga. Noong taong 2025, tinatayang kumita sila ng 5.5 bilyong piso. Ang kwento ng lugar na ito ay medyo makulay dahil dati itong kilala sa pangalang Oxford Princess Casino na pagmamay-ari ng mga politiko mula sa probinsya ng Isabela. Noong nalugi ang lumang management, binili ito ng pamilya ni Rodolfo Bong Pineda na isang kilalang negosyante sa Pampanga at doon na nga ito lalong lumaki. Noong 2022 ay nagtayo sila ng mas malaking building kaya naman ngayon ay mayroon na silang halos 1,200 slot machines na patuloy na pinupuntahan ng mga tao. Punta naman tayo sa Cebu City para sa pang-8 pwesto kung saan naroon ang New Star Resort and Casino. Kumita ito ng 6.5 bilyong piso noong nakaraang taon at ito na ngayon ang pinakamalaking kasino sa labas ng Metro Manila. Ito ang unang pagkakataon na pumasok ang pamilya Go Kongwei sa industriya ng sugal at hindi sila nagbibiro dahil naglabas sila ng 30 bilyong piso para lang itayo ang resort na ito. Dahil sa kanilang investment, makakakita ka rito ng mga mamahaling mall at mga sinehan na pang VIP talaga ang dating. Isipin nyo na ang mga malalaking kumpanya na dati ay sa retail o mall lang natin nakikita ay pumasok na rin sa negosyo ng kasino dahil sa laki ng kinikita rito. Sa pang-7 pwesto ay ang The Heights Resort and Casino na nasa Clark pa rin sa Pampanga na kumita ng 8.5 bilyong piso. Ito ang itinuturing na pinakamalawak na casino resort sa bansa dahil sa laki nitong mahigit 300 ektarya. Pagmamay-ari ito ng mga Koreanong negosyante sa ilalim ni Lee Shin-kun at naglagay sila ng mahigit 30 bilyong piso para mabuo ang lugar na ito. Ang nakakaiba rito ay mayroon silang sariling water theme park at golf course sa loob ng pasilidad. Nasa pang-6 na pwesto naman ang Han Casino Resort na kumita ng 12.5 bilyong piso na nasa Pampanga pa rin. Pagmamay-ari ito ni Dae-sik Han na isang Koreanong businessman na matagal na ring may negosyo sa Clark. Sa laki ng kanyang investment na umabot sa 50 bilyong piso, nakapagtayo siya ng libu-libong slot machines at daan-daang gaming tables. Napakabilis ng pag-ikot ng pera sa lugar na ito, lalo na target nila ang mga dayuhang turista. Dahil sa matinding kompetisyon sa Clark, hindi nagpatalo ang Han Casino Resort dahil nagbukas din sila ng kanilang sariling lifestyle mall noong dulo ng 2024. Dito ay makikita ang mga mamahaling tindahan at mga sikat na kainan na talagang dinadayo ng mga turista. Bukod sa sugal, ang kanilang mga luxury hotel ay naging paborito na rin ng mga pamilya at negosyante na gustong makaranas ng magandang serbisyo. Pero kung akala nyo ay sa Pampanga lang ang sentro ng bakbakan sa kitaan, nagkakamali kayo dahil may isang bagong player rin na gumulat sa lahat pagdating sa Metro Manila. Sa pang-5 pwesto sa ating listahan ay ang Solaire Resort North na matatagpuan sa Quezon City. Kahit na noong Mayo 2024 lang ito nagbukas, agad itong humigop ng 18.5 bilyong piso na kita noong 2015.
Ang proyektong ito ay pagmamayari ni Enrique Razon Jr. na isa sa pinakamayamang tao dito sa Pilipinas. Naglabas siya ng mahigit 60 bilyong piso para itayo ang isang gusali na may 38 palapag. Isipin nyo, sa loob ng isang building ay kumpleto na ang lahat mula sa mga bars, wellness facilities, hanggang sa 4 na palapag na puro sugalan lang. Mayroon silang mahigit 2,600 slot machines na hindi nababakante araw at gabi. Dahil dito, naging sentro ng libangan ng Quezon City para sa mga taong ayaw nang lumayo pa patungo sa Manila o Pasay. Pagpasok naman natin sa pang-4 na pwesto, dito na tayo makakatikim ng totoong bilyonaryong kitaan. Ang City of Dreams Manila ay nakapagtala ng tinatayang 30 bilyong piso na kita noong nakaraang taon. Matatagpuan ito sa Entertainment City sa Parañaque, na isang malaking lupain na kinuha mula sa dagat para gawing sentro ng sugal sa bansa. Ang kasino na ito ay pagmamay-ari ng Pamilya C, na kilala natin bilang may-ari ng mga SM Malls. Gumastos sila ng mahigit 50 bilyong piso para mabuo ang lugar na ito na may 3 malalaking luxury hotels sa loob. Ang City of Dreams ay hindi lang basta lugar para sa mga matatanda dahil mayroon din silang indoor theme park para sa mga bata. Pero siyempre, ang tunay na nagpapatakbo ng negosyo rito ay ang kanilang daan-daang gaming tables at electronic table games na halos hindi natutulog. Makikita mo rito ang mga high roller o yung mga taong milyon-milyon kung tumaya sa isang upuan lang. Ang nakaka-curious dito, kung ang City of Dreams na pagmamay-ari ng pinakamayamang pamilya sa bansa ay nasa pang-4 na pwesto lang, sino pa kaya ang mga kasino na mas malakas pa sa kanila? Pagkatapos nating masilip ang mga kasino na pagmamay-ari ng mga pamilyang Sy at Razon, dadako naman tayo sa top 3 na talaga namang naglalakihan ang kita. Sa pangatlong pwesto ay ang Newport World Resorts na nakakuha ng 31.4 na bilyong piso noong 2015. Matatagpuan ito sa Pasay City at ito ang pinakaunang integrated casino resort sa bansa na binuksan noong 2009 sa ilalim ng pangalang Resorts World Manila. Ang may-ari nito ay ang sikat na business tycoon na si Andrew Tan ng Mega World Corporation. Isipin nyo, gumastos sila ng 124 na bilyong piso para sa pagpapatayo at pagpapalaki ng lugar na ito. Dahil katabi lang nito ang NAEA Terminal 3, ito ang unang pinupuntahan ng mga turistang kakalapag lang ng eroplano. Mayroon silang 5 malalaking hotel at isang sikat na theater para sa mga concert at play, kaya naman laging puno ang kanilang parking lot. Sa pangalawang pwesto naman ay ang Okada Manila na may kitang 31.69 na bilyong piso. Nakatayo ito sa isang napakalawak na lupain sa Parañaque City at pagmamay-ari ng Japanese businessman na si Tomohiro Okada. Alam niyo ba na halos 200 bilyong piso ang ginastos para mabuo ang dambuhalang pasilidad na ito? Kilalang-kilala ang Okada dahil sa kanilang higanting fountain na itinuturing na pinakamalaki sa buong mundo. Maraming Pilipino ang pumupunta rito hindi lang para maglaro sa kanilang 3,000 slot machines, kundi para rin mamasyal at manood ng libreng fountain show kasama ang pamilya. Para itong isang malaking palasyo na kulay ginto na kumikinang sa gabi, at sa loob nito ay mayroong halos 1,000 kwarto para sa mga gustong mag-staycation. At sa wakas, narating na natin ang pangunang pwesto sa listahan. Ang itinuturing na hari ng mga kasino sa Pilipinas ngayong 2026 ay walang iba kundi ang Soler Resort na kumita ng nakakalulang 41.2 bilyong piso noong nakaraang taon. Ito ang kauna-unahang kasino na nagbukas sa Entertainment City noong 2013 at pagmamay-ari pa rin ito ng bilyonaryong si Enrique Razon Jr. Sa laki ng kinikita nito, hindi nakapagtataka na mayroon silang mga mamahaling restaurant, sports club at sarili pa nilang shooting range sa loob. Halos bilyon-bilyon din ang ginastos sa pagpapatayo nito para masiguro na ang bawat sulok ay mukhang pang-international. Dahil sa ganda ng kanilang serbisyo at lawak ng kanilang gaming floor, nananatili silang paborito ng mga big-time na manlalaro mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakamanghamang isipin ang bilyon-bilyong pisong umiikot sa loob ng mga gusaling ito,
Hindi rin natin maikakaila ang katotohanan na marami pa ring Pilipino ang nahihirapan sa buhay habang ang industriyang ito ay patuloy na lumalakas. Ang sugal ay pwedeng magbigay ng panandaliang saya, pero madalas ay nagdadala rin ito ng mabigat na problema kapag hindi na kontrol. Kaya naman ang tanong ko sa inyo, sa gitna ng ganito kalaking kita ng mga kasino, ano sa palagay nyo ang dapat baguhin sa pamamalakad ng industriyang ito sa ating bansa? Sa tingin nyo ba ay nakakatulong ba talaga ang mga investment na ito sa ekonomiya o mas malaki ang nagiging epekto nito sa buhay ng mga ordinaryong tao? Ibahagi nyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba at pag-usapan natin yan. Huwag rin kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga ganitong kwento ng yaman at kuryosidad dito sa ating bansa. Laging tandaan na ang tunay na swerte ay nasa maayos na pagpapasya at hindi lang sa isang iglap na taya. Mag-ingat po tayong lahat sa biyahe.